At salamat po sa invitation for joining the Kaalaman para sa Kalikasan Forum. And of course, kasama ko po ang aking Assistant Regional Director, E.R.D. Raul Lorella. Naririnig po namin mula sa simula ang ating presentation. Kasama rin po ang panayam natin kay ang informasyon coming from sa ating former Congressman Tilly Bagilat. Una, gusto ko lang bigyan ng emphasis ang ating mga indigenous peoples and their ancestral domains ay kabahagi ng ating ecosystem, kabahagi ng ating biodiversity, and kaagapay natin sila sa socio-economic advancement ng Western Visayas kung pag-uusapan po natin ang Region 6. Pangalawa po, sila ang beneficiaries of development programs ng DNR, no? Like NGP, biodiversity enhancement, water resources conservation, and ecosystem enhancement. Sila rin po ang ating kasama sa forest protection at the ground level. No? At gusto ko rin i-inform na sa ngayon po, base po sa ating records, more than 500 na mga kontrata po natin entered into by and between this department, DNR, and of course ang ating mga indigenous people na sila po ang ating karamay para isolong ang National Greening Program. Okay. Dito po sa ating sa Boracay, gusto po rin natin bahagi na ang Department of Environment and Natural Resources, kahapon nag-participate kami doon sa provincial inquiry, no, sa board natin. Sabi ko nga, dalawa lang ang the most na partisipasyon ng DNR dito sa ating na-issue na CLOA, no? Mamaya siguro gusto ko i-separate doon sa isa na binigyan natin ng CADTI na 2.1 hectares na ngayon po ay sinasabi nating Ati Village, no? Dito po sa CLOA na subject ngayon ng sinasabi nating problema o may issues, ang DNR ay naging kasama noon sa joint validation bago po natin formally maibigay ito sa Department of Agrarian Reform. So meaning, kasama kami doon sa joint validation at ang pangalawa ay sa pagbibigay ng deed of transfer ng jurisdiction over the 7.96 hectares, no, na public lands mula sa jurisdiction ng DNR papunta po sa Department of Agrarian Reform. No? So sa ngayon ay naging problema. Ang sabi nga, yung CLOA natin ngayon ay subject ng ating mga cases. Kaya kapon ng tinatalakay po sa provincial board. Pero gusto ko lang klaruhin siguro, doon magre-react ako. Una, may problema ba tayo doon sa 2.1 hectares na ngayon po ay subject ng Certificate of Ancestral Domain Title na ibinigay natin sa ating Boracay Ati Tribal Organization. Gusto ko pong ipabahagi din na ako ang isa sa nagdipinsa ng ating 2.1 hectares against the case na na-file noon ni Attorney Banico at Sanson, no? Before the trial court of Kalibo, Aklan. So kung sa aking palagay, wala tayong problema sa 2.1 hectares. Ang problema ngayon ng ating katutubo ay dito sa naibigay na CLOA na subject ngayon ng ating administrative case. No? Yun lang naririnig ko kahapon. Pangalawa, gusto ko rin klaruhin, sino ang nagsabi na yung mga ati natin ay ililipat sa mainland Malay na hindi na sila diyon sa Boracay? Because they are already settled in the 2.1 hectares na subject ngayon ng ating na-issuehan ng CADTI sometimes in 2010. So, siguro ang paglang ko, nagkaroon ng pagmamayari, and this is already an absolute ownership at saka ni-recognize ang ating katutubo sa isla ng Boracay kung pag-uusapan natin ang kanilang Ati Village at sa kanilang 2.1 hectares na pagmamayari mismo ng ating mga katutubo. Salamat po. Yan siguro ang gusto ko klaruhin para at least mawawala rin ang mga agam-agam na pati pala yung 2.1 hectares na subject ng kanilang Certificate of Ancestral Domain Title ay nanganganib din. So siguro we wanted to erase ng ganong notion para at least para siguro sa katahimikan ng ating mga katutubo sa Boracay Island. Daming salamat po. Okay, let's proceed to our next reactor for today. She is from the Support Service Office of the Department of Agrarian Reform. Let's welcome Mary Rose Sarn.
Okay. You have Magandang hapon po. Yeah. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mary Rose Marupahati Sarne, ang kasalukuyan pong Senior Technical Support Staff 4 ng opisina po ni Undersecretary Nina Taduran. Makalipas po na mapanood po namin yung presentation, of course, kami rin po ay nagdurugo ang mga puso po namin para po sa mga indigenous people, lalo na po doon sa presentation about the ATI in Boracay. I know this is a very, very sensitive topic, and as of now, alam naman po natin yung naging pahayag ng ating pambutihing kalihim, Conrado M. Estrella III, na nakagapos po ang kamay dahil po mayroong batas tungkol po rito. Ito po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbawi ng CLOA, at pagkatapos po ay dahil sa lumalabas na ito ay isang pribadong land. Ito pong nasa issue po ngayon, ay kaya naging ganito po ang hakbangin ng ating Department of Agrarian Reform. And the Secretary promised that that the department will search for a suitable land na pwede pong ibigay dito po sa ating mga kababayang mga ati dyan po sa Boracay. So as of now, wala po akong maibibigay po sa inyo ng mga specifics about this, because alam niyo naman po na ito ay dapat na pag-usapan doon po sa ating legal, ang Undersecretary for Legal Affairs, si Undersecretary Nap Galit siguro ang mas mabuting makakapagpaliwanag po ng bagay na ito. Pero sa ngayon po na nakita po namin itong inyong presentasyon, ay ipaabot ko po ang lahat po ng aking nalaman sa aking pong Undersecretary, sa aking Chief na si Undersecretary Nina Taduran, at ipapaabot din po namin sa kataas-taasan dyan po sa Department of Agrarian Reform. But as you well know, ang Department of Agrarian Reform naman po ay very, very fair when it comes to distributing this lands na sa mga karapat-dapat naman po na naibibigay. Lahat naman po ng mga farmers ay nabibigyan ng kaukulang pong mga lupa na kanila pong matatamnan at madidevelop, and we are also developing projects para hindi lamang po nakafocus sila sa isang itatanim, kundi yung pong magkakaroon ng mga dagdag pang itatanim para sa ikaunlad po ng kanilang buhay, gayon din po sa improvement ng kanilang mga ginagamit. Yan din po ay nasa mga programa rin po ng Department of Agrarian Reform. In fact, noong pong 2020, the Department of Agrarian Reform was able to distribute several lands, hindi lamang po para sa mga ati sa Boracay, kundi sa lahat po ng mga magsasaka na karapat-dapat na makakuha po ng kanilang lupa batay po sa ating batas bilang mga agrarian reform beneficiaries. And of course, we are continuing our projects, activities, programs that can help alleviate their present condition and improve their lives, improve their financial capacities para hindi po parang ordinaryong nagtatanim lang, kundi may karagdagang kaalaman, edukasyon sa pagtatanim at karagdagang mga pagkakakitaan po. Ito pong ating mga farmer beneficiaries. So yun lang po siguro ang masasabi ko sa ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Miss Mary Rose Sarne. Maraming salamat. And now, we are going to listen to the Committee Secretary of the Committee on Indigenous Cultural Communities and Indigenous People, Miss Adora Pueblos. Hello po. Magandang hapon. Maayong hapon. Magandang hapon. Mga Bisaya diha, kay Bisaya man ko. Magandang hapon niya. Oo. Maayo kay Friday. It's nice that it's a Friday that this forum is taking place because there are no people in the office. So i-frame ko yung aking remarks sa
nangyayari dito ngayon sa development or non-development of indigenous peoples, the lens of someone who works in the House of Representatives. Incidentally, dati kong boss si Congressman Bagilat, kaya hello, good afternoon sir, na-miss na kita. So, Ay, hintayin mo na lang ako, babalik. so ang ating committee, it follows itong principle po ng green convergence. Kunyari yung principle on number 1, yung food safety, security, and sovereignty. We have a bill on this. In fact, 2 bills on the Kaunlaran ng Kababayang Katutubo Act or the 4K program of the Department of Agriculture. Ang isusulong dito ay yung mga indigenous crops, indigenous plants, and maybe indigenous medicines ng ating mga katutubo. This is a good bill. We are trying to pass this into a law, kaso nandun tayo sa napipigil tayo sa budget kasi gusto naming bigyan ito kaagad ng 50 million. Kaso hindi pa natin ma-pass yan kung ganun kalaki. At the same time, walang ganitong klaseng bill sa Senado. So I'll take advantage dito sa forum na ito to drum up advocacy for this bill, which is really good. Hindi ko na siya didetalye, pero I'm saying that this is really good, especially now dyan sa nangyayari sa mga katutubo nating ati sa Boracay. Yung hindi pagkakilala ng mga tanim nila as something good and something that everybody would love to buy. So from the 4K program, kung magiging bill ito, ma-institutionalize yung mga indigenous knowledge system ng ating mga katutubo. Okay? So together with this, yung utilization of lands and waterways and adhering to ecological principles, isasama ito sa bill na ICA. Itong ICA, recognizing indigenous community conserved territories and areas, ang aim nito ay irehistro ang mga practices, ang IKSP ng mga indigenous peoples. This is our answer to large-scale mining, violation dun sa pag-entry ng mga large-scale lumber companies. Incidentally, ang original author nito ay si Kong Teddy Bagilat, and he used to be the chair of the committee. Tapos, sir, 11 years na ito, hindi pa rin maipapasa. And we don't have the same bill din sa Senate, kaya hindi siya lumalakad. So again, to the public, let's drum up support for this bill by lobbying sa Senate, sa senators ninyo, lobby din tayo sa mga congressmen natin, which as a staff sa committee, hindi namin magagawa. Kasi meron tayong rule na pina-follow sa civil service na hindi kami dapat maging biased to certain issues. So I am asking all of you students, government, non-government organizations to work on this, and you will have all the support of the committee para maisulong natin ito. This is a very good bill. One of the major solutions to the problems that we have now, endangering our indigenous peoples and ancestral domains. And coupled with that is we have Community Intellectual Rights Bill. Ito ay sinasabi nilang sui generis, or it's a novel, very new idea of how we copyright our indigenous ideas, knowledge, systems, practices. Kasi ang ating mga copyright usually ay individual. So itong bill na ito, Community Intellectual Rights Bill, it's a copyright for the entire community. So no one individual, no one IP member is the owner of
any intellectual right ng community. So for example, sa Cordillera meron kayong weaving, meron ding weaving sa Manobo. So it is not the intellectual property of an individual. Kagaya nung issue on the tattoo ng isang Kalinga indigenous person, gustong gamitin ng isang foreigner. So I was so glad when NCIP and other NGOs stepped in to say it is not an individual business or it is not an intellectual property. It is the community that owns that particular intellectual knowledge. So as a response doon sa nangyari na yon, we made this community intellectual rights bill. And again, wala ito sa Senado, so asking for your support and advocate for it. And then we have the yung sa issue on Kaliwa. I'm sad na wala dito si Robilin para malaman sana natin kung ano talaga yung nangyari. I would like to make a comment on the renewable energy resources. Again, framing it sa legislative action. So we have two measures sa House of Representatives. We have an act protecting the rights of IPs and ICCs affected by renewable energy investments in their ancestral domains. Ang nangyari kasi ngayon, ginagamit natin yung mga tubig nila, ginagamit na yung tubig ng mga IPs without thinking of ang binibigay lang nila is the monetary support or monetary payment para sa paggamit ng renewable energy nila. However, ang share kasi, ang profit ng mga indigenous peoples doon sa kanilang renewable energy, for example, water or dam, is contingent doon sa development agency. Ngayon, parang walang say ang indigenous peoples. Ngayon, itong bill na ito would like to rectify that shortcoming in the law. And then we also have another one which is very specific to Apayao. It is there is a question on the certification precondition given to Pan-Pacific Renewable Power Philippines. So I do not want to speak about it in public kasi meron silang there is a issue of harassment and intimidation. So later na lang yan, kung meron na tayong public hearing, we can talk about it. Ang next nito ay yung, I would like to talk about the, although wala dito sa pinag-discussan natin, let's just discuss it also kasi it is an issue on FPIC as regards to Kaliwa. Pero I'm going to zoom in on mining kasi ang pag-uusapan natin is about the impact of development projects in ancestral domains. Mining talaga is talagang masasabi natin na this is the heartache of indigenous peoples kasi mining really destroys land. I cannot say further kung ano pa yung mga sira, burial grounds, culture, lahat. I was able to go to a country, Papua New Guinea. Nag-observe ako ng kanilang mining. Before sila sumabak sa mining, napakaganda nung kanilang samahan. For example, damayan sila eh. Kung wala kang damit pang party, somebody will give you a damit, barter. Sige, damit sa'yo, sapatos sa akin, they barter. They look after each other. Pagdating nung mining firm, nagkawatak-watak sila. And now, ang kanilang way of economic life, instead of barter, instead of support for each other, pera. So from the time na meron silang mining, meron na silang rich, meron na silang poor, meron na silang edukado, meron na silang illiterate. So it's very sad.
maganda dito sa atin, sana kung i-beef up natin yung free and prior informed consent process, the FPIC. And I'm calling on the NCIP, yung mga friends ko sa NCIP, na anuhin natin. You and I are partners in trying to make the lives of indigenous peoples hindi lang surviving, hindi lang existence, pero sustainable and progressive. So through FPIC, ito yung sinasabi kong armament natin sa arsenal. When we go to war, I say it war against bad development agencies. So yan yung magiging protective cloak natin against people who come into our ancestral domains and say, oh, we are for you. But at the back of their minds, gusto lang nilang nakawin yung resources natin. Okay? So again, about yung sa video ni Sir Teddy, gusto ko i-zero in yung stewardship ng kahit maliit lang yung area ng mga ati natin. It's 2.1 hectares, pero the stewardship that they show to the land, the love that they put in the land, alam mo yung blood, soul, heart, nandun na nakabaon na sa lupa. Tapos sasabihin ngayon na i-transfer sila sa mainland. Para lang pinapatay mo yung buong community. That's why I would like to emphasize here, pag sinasabi nating development, it should not be individual based. It should be community driven. It's not even people centered. It should be community centered. Community driven. Kasi kung community driven yan, sila mismo ang magsasabi ko anong gusto nilang development. Baka ayaw naman namin ng mining, ayaw naman namin ng large scale development ng kung ano-anong resources namin. Baka ayaw namin ng Kaliwa Dam. So, tanungin natin sila kung anong gusto nila. And then, let's be honest kung sila ba talaga nagsabi niyan o hindi. Para wala tayong, it will mitigate a lot of factions within the group. Okay? So, we have also bills on recognition of cultural practices and customary laws. If you want details of that, nandyan yung aking email, nandyan yung aking cellphone number. My friends sa Green Convergence, you can share it para you get these bills from me and other materials kung gusto ninyo. And then about resolving climate change, itong Kaliwa daw is, as they say, will solve the water problem ng Metro Manila. Again, ang sinasabi ko, yes, I'm for development, pero paano na lang yung mga tao kung saan nandun sa shoulders nila yung dam. Literally, nasa shoulders nila yung dam. Literally, they are being, alam mo yung people who are submerged, the whole community submerged in water. So, iisipin natin yun bago tayo maglabas ng things on development. We should always put in our mind who are the victims and who will benefit. Are the benefits kung buong Metro Manila ang mag-benefit, happy na ba tayo nun? Against sa suffering ng ating mga dumagat, remontado. So that, and then, gusto kong mag-react dun sa sinabi ni Sir Teddy on wala ang ati sa ati-atihan. Ganun din sa development. Wala ang indigenous communities sa development na nangyayari sa Pilipinas ngayon. And I hope ma-rectify natin yan through, again, batas, and then the implementation. Nandyan ang FPIC. Nandyan yung mga tao natin, NCIP, nandyan ang mga NGOs, nandyan lahat, even UN is helping. So, pasalamat ako sa Green Convergence for including us in this forum. And I hope pwede kayong mag-take up din ng, mag-discuss din about FPIC
para malaman ng lahat kung ano ang FPIC and how FPIC can be used wisely to resolve these development problems in our indigenous peoples areas. Yun lang siguro muna. And let me see. Yun lang muna. Tapos sa open forum, siguro I can Yes, Oh. thank you. Thank you so very much. Ang galing nun. Ang dami kong natutunan. the lens David? of in the House of Representatives. Maraming salamat. Thank you. Incidentally, Ms. Marie, we also have, I think, a representative from the National Commission on Indigenous People. Yes, that's right. Yeah, Ms. Cathy Flora, the Community Affairs Assistant. Good afternoon po sa lahat. So I am Catherine Gulunan from the Ancestral Domains Office of the NCIP po. Okay. With regards po sa issue on the Boracay, there was an ocular inspection or a visitation done by the NCIP po coming from the central office and the director of the Region 6 and 7. And we are currently coordinating with concerned government agencies to help po the Ate of Boracay. And it was also presented to the Commission and Bank the findings of those who went po sa ground sa Boracay mismo. And with regards to the issue on the project, the Kaliwa Dam project of the MWSS, yes, the NCIP have already issued the certification precondition affirming the consent given by the Dumagat Remontado of the General Nakar. There was also a visitation that was conducted by the Commission and Bank last week. Actually, it was last Saturday. Pumunta po sila mismo sa ground and talk with the affected IP communities po sa General Nakar. So our office is doing our best to address all issues that are being raised by our IP communities in General Nakar, as well as we are currently helping them to document their indigenous political structures, because sa isang community po, kapag hindi po matatag o di kaya nagkakaisa isang community or hindi po fully documented, or I mean matatag ang kanilang mga leaders and elders, dito po natin nakikita ang hindi pagkakaisa po. So the NCIP is currently assisting the IP communities to document their IPS, the members of the validation of the IPS, as well as documentation of their decision-making process, and finally be the confirmation of that IPS po. And we are currently also assisting them in the formulation of their SDPPs as well as their community royalty development plan. So they are funded, allocated for that, and our Region 4A is currently doing po the groundwork and with the assistance of the central office. There was also a presentation of the field validation of the LARP that was prepared by the MWSS po. So as I've said, our agency po is open for in addressing po the issues and concerns, and we hope also to have an open communication with the Angat Kalikasan Pilipinas
in order for us to work together in the protection as well as addressing po the issues that are being raised by the IP communities of General Nakar po. That's all, and thank you everyone. All right. So that ends the presentations or the reactions from our panel of reactors. I would like to thank all of our reactors. You were very, very cooperative, keeping time. Kasi usually masyado nung mahaba. We're not very much overtime. So thank you very much for your cooperation and for your sharing. Thank you. So that ends part 1 of today's Excuse me, Miss Marie. Yeah, but I yes. think Miss Rubilin pala Yes, is in Miss the room. Rubilin is already here at the Zoom room. Yeah. Oh, okay. Medyo nauna yung reaction. Sige, but we want to hear her story, di ba? Sige. Yeah, since yung internet na talaga nila dyan, problematic. So I think Sige, it's, go ahead and introduce her, David. Okay, let's call on back. Mabuti naman at nakikisama yung internet. I hope patuloy na makisama. Hindi natin pa tatagalin from the representing the Samahang Uugit sa Karamatang Agta-Remontado sa Tanay Rizal na lupaing ninuno or sukatan. Dumagat remontado ng Tanay Rizal. Please welcome Miss Rubilin Dullas. Na-late ako. Nandito po kasi ako sa Bordeaux ngayon. May mga activity rin po kaming ginagawa. Ako po pala si Maria Clara Dullas, Pangulo ng mga kababaihang dumagat ng Sierra Madre, na mayroon pong 3 probinsyang nasasakupan at may 5 bayan po na members ito. At kanya pong mga mitiin, ang kanya pong layunin ng organisasyon ay upang mapataas ang kamalayan ng mga kababaihang dumagat. Tapos po ang kanyang layunin ay magkaroon ng matatag na pangkabuhayan ang mga kababaihan upang patuloy ang pagtugon sa mga advokasya ng higit po ay sa lupaing ninuno. Yun lang po at magandang araw. Okay. Siguro Medyo- tanongin natin, Marie, no? Ma'am Rubilin, pwede ka na yung matanong ng konti kung ano yung mga kinakaharap nating problema dyan ng mga IPs sa Tanay. Ano yung Maiksi kinakaharap lang. yung problema dyan? Maiksi lang, Rubilin. Yung pinaka, ano ba yun? Pinaka-serious. Nakaano ka, Po ang nakamute kinakaharap ka. ng mga problema at issues, yung kaliwadam na itatayo sa mahina na yun. Ano yan? Hello po. Yes, Yes, naririnig yes, ka go namin. ahead. Go ahead. Sabi mo, Ang kami po dito sa bahagi ng Tanay, sa bahagi po ng Tanay, mayroon din po kaming napakalaking problema hinggil po sa aming lupaing ninuno. Dahil po yung ang nasakupan ng aming kanti, ipagtatayo po ito ng kaliwadam kung saan ito ay nasa loob ng aming ancestral domain, Tanay at Nakar, at ito po ay nasa protected area din. Kaya nakakalungkot po na kahit na ang pagpasya ng katutubo ay hindi pa raw open forum. Binubuksan ko na ang open forum. Meron kang mga bilin, di ba? Yeah, ito po yung ating mga simple rules naman sa open forum natin. To ask questions or share a comment, you may either raise your hand to verbalize it or post your questions or comment on the chat. You can unmute your microphone as soon as your name is called. Give your name, organization, school, or location, then state your question and to whom it is directed. So we will take as many questions as time permits. Siguro simulan natin, Marie, sa question kanina pa sa ating live. No? Oo nga eh.
Meron tayong Facebook kanina pa naka-raise ang hand. Live. Baka kasi muna. Hindi ko na mabalikan. Rights Inc. Unang naka-raise dito after nito, unang question from our Facebook Live. Facebook Ang ba? tatay- O sige, Oo. Facebook muna. Isang question sa Facebook, then isa dito sa ating naka-raise ng hand sa forum. Okay? Okay. Unang question, sabi dito, can we have a law to integrate the culture of IPs in social studies? People should learn from the IPs. Let them be part of the tourism plan where people can learn their way of life. Very interesting question. Law to Yeah. integrate the culture of IPs in social studies. From Dapat Ms. Penta diba? Olivo. Pwede daw po ba yun? Sino sasagot nun? I think yung Dapat meron pala na yung text dito. Congress Or, or oo. Teddy. Teddy as well, but I think could answer that. Oo, nag-Spanish nga ako eh. Ilang units. Kasama naman eh. It's Kasama included naman. naman but yun nga, yung sinabi ko kanina, sometimes may misrepresentation o mali-mali yung mga textbooks natin in terms of their portrayal of indigenous peoples. Like, meron ako nakitang textbook na parang dahil sa hindi maganda yung kasuotan ng mga kabahagan niyan, parang inferior yung pag-portray nila ng mga Aitas. Yun Kaya nga. hindi matibay yung bahay nila kasi nga hindi siya yung mga semento. So parang mayroon silang, basta may nakita ako na gano'n na ano bang mas matibay, yung bahay na semento o yung bahay ng mga atis. Mga gano'n. So parang Ano ba it's yun? always been, it has always been in our social studies, we talk about indigenous peoples. Pero yun nga, parang minsan ang lumalabas is mas inferior sila kasi iba yung kanilang itsura, yung kanilang kultura. I'm not saying all, but may mga textbooks na mali pa rin yung portrayal ng indigenous peoples. Siguro Dapat, there should be a dapat review. maayos yun. Dapat ma-review lahat yun. Dapat ang ano dito, ano yung matututunan ng mga ibang Pilipino sa mga IPs. Dapat ganun yung focus, more on learning from the IPs ang paggawa ng social studies. Pero Yes. dapat mayroon, integrated na naman. Okay, Ma'am Marie, any questions from our audience? Meron On kay the Zoom? Rights, naka-raise ang hand niya kanina pa. Rights Inc. Magandang hapon po, ma'am. Sa hapon. Hello po. Okay po. Si Lirio po, or Liray Cordoba sa Rights Incorporated. Nasa Quezon City po ako ngayon, pero matagalin po namin naging partner yung Boracay Ate at yung DC dito simula doon sa Canti. Ano po, doon sa 2011-2012 nila na-struggle. Sir, itatanong ko lang po kay Director Duran dahil nabanggit po ni Ma'am Sarne sa DAR kanina na may private ownership po doon sa Boracay. Gusto ko lang pong hingin yung opinion ni Director Duran doon sa Presidential Proclamation 1064 na ipasa po ito ng 2006. Ang pagkakaalam ko po kasi na classify po yung Boracay noong 2006 lang. Kaya parang may tanong lang po ako doon sa sinabi ni Ma'am Sarni kanina from DAR na nakatali ang kamay nila dahil may private owner yung lote na naibigay sa mga ate. Ano po yung opinion natin dito sa Presidential Proclamation 1064, sir? Kasi ang pagkakaintindi ko po dito ay nagmamature po yung ownership ng mga claimants sa Boracay sa 2031 pa. Yun po yung isa. At sir, sasabayan ko na lang po kasi nakita ko po si Sister LV, mayroon po siyang question pero iba po yung direksyon ng kanyang tanong. Kaya isasabit ko na rin po yung tanong ko dito sa DAR, yung RA 9700 po ay malinaw po kasi yung indivisibility of CLOA, di ba? Parang after 1 year ng issuance ng CLOA ay hindi na ito basta-basta na ika-cancel through administrative proceedings kagaya ng nangyayari o kaso ngayon dun sa Boracay. I wonder po na bakit sa ngayon, dahil hindi pa po naman tapos yung case, although sinasabi na natalo nga yung mga ate dun sa apila, ay canceled na po yung CLOA ng
mga ate sa Registry of Deeds. Iyon lang po. Maraming salamat po. Okay. So, ang sasagot niyan ay? Si Director Duran po muna, ma'am. Tapos siguro si Ma'am Sarne doon sa indivisibility Okay. of LOA. Okay. Thank you Salamat very po. much. Hindi ko makuha masyado yung magmamature ang private ownership 2032. 31 po, Director. Kasi di ba yung 1064 po natin, yung PP 1064 ni President Arroyo, It's doon the sa classification of the classification. land in Boracay Island. Apo. Oo. Apo. Ang sinasabi ba natin ito na pwede na sila mag-apply ng titulo? Hindi po, sir. Parang sinabi po kasi kanina ni Ma'am Sarne from DAR na may defined na po na private owner yung lote ng mga katutubo. Doon po sa CLOA. At Ay, ito po yung... Apo. Hindi siguro yon ang tanong na kung mag-mature ang private ownership. Ganito, yung ating Presidential Proclamation 1064 noong 2006, ito ay nagka-classify ng Boracay Island kung sa alin ang alienable and disposable lands at saka alin ang forest lands. Yung sinasabi siguro kanina sa DAR na mayroon siyang cadastral claimant at the time of the cadastral survey in 2010 after 2013. Ibig sabihin, noong 2010 and 2013, pag-conduct natin ng cadastral survey, mayroong mga cadastral claimants sa mga alienable and disposable lands in the island of Boracay. At saka ito ngayon ay naka-indicate doon sa ating cadastral records. Apo. Pero hindi rin natin kaila na dyan sa Boracay Island ay even wala pa ang Presidential Proclamation 1064 ay nag-i-exist na ang titulo. Mayroon tayong almost 300 hectares out of the 1,006 hectares ang titulado sa Boracay Island. Apo, So, sir. ito sa natituluhan na ito ay judicial titling sometimes in 1933. Apo. So, pero in this particular case, ngayon siguro ang re-refer natin, the areas now subject of the CLOA. Opo. Ito po ay alienable and disposable lands. Yung sinasabi nga natin, itong ating binigay sa Department of Agrarian Reform in 2018. Opo. Ang first batch po natin ay around mga 7.96 hectares na binigay natin doon sa CARP coverage. Ito ay 8 lote at ang aming pagkaalam on the records, ang 5 sa 8 lote na ito ay nai-award natin sa ating mga ati, the Boracay Ati Tribal Organization. Ang sinasabi niya siguro nito na mayroong private ownership, ang sinasabi dito mayroong mga cadastral claimants at the time of the cadastral survey in 2010 to 2013. Sige po. So misplace siguro yung tanong may 2032 mag-mature ang private ownership. Hindi. Nabanggit, sir, Director, nabanggit kasi ni Ma'am Sarne kanina na may private owner. So parang malilinawin ko lang po sana na may claimant po tayo. Mayroong cadastral claimant. Pero perfected na ownership ay wala pa po tayong ganun. Doon sa CLOA area. Opo. Kaya nga in-award natin kasi considered na public land, ibinigay natin ngayon under sa CARP coverage para sa disposition ng Department of Agrarian Reform in 2018. Tama po. Salamat po, Director. Yes. Thank you po. Salamat po. Yun po, ma'am, yung emphasis ko lang sana na ang CLOA po ng ate ay kinover under Executive Order number 75, yung government-owned land. Kaya medyo kung titingnan po natin at mayroong Digna Ventura ngayon na lumabas na order na sinasabi nga na natalo yung mga katutubo at biglang na-cancel na kagad yung title nila sa Registry of Deeds, ay para pong ang tingin lang po namin para sa amin po sa rights at sa mga ate rin malamang ay napaka-premature po ng mga movements at injustice po ito sa ating mga ate. Sana po pero si Ma'am si Ma'am Sarne po baka po pwede pong mag-share ng kanyang side doon sa EO 75 at yung indivisibility of LOA.
Ma'am, as far as I know po kasi, ito ay sinagot na po ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III na sinasabi nga na hindi raw po sakop ng EO75 itong particular land na ito because it is not a government land. Hindi po maibibigay, hindi po government-owned land po dahil po merong legitimate claimant nga po rito which na banggit nyo nga po yung si Miss Digna Elizabeth Ventura. Ventura, oo. So do'n po sa lumalabas po kasi sa mga dokumento ng Department of Agrarian Reform, ito po ang lumalabas at sinabi rin po ni Secretary Estrella sa isa pong press conference na yun daw pong period ng pag-issue ng notice of coverage ng mga private lands ay nag-expire na noong June 30, 2014. So yung pagkakabigay ng CLOA noong 2018 para ito nga ang siguro dapat ang sumagot po nito talaga yung nasa legal affairs po ng Department of Agrarian Reform, si Undersecretary Napoleon Galit po ang dapat pong sumagot nito. At sinasabi pa rin po na hindi talaga maisasailalim po sa coverage po ng agrarian reform ito pong lupa in question because it is being claimed by a private claimant and at the same time, pinatest daw po yung soil at sa pagkakatest ng soil ay sinasabing ito po ay non-agricultural. So isa rin po yan sa mga dahilan kung bakit kinansela po yung naibigay na CLOA po sa kanila in 2018. But I believe our legal affairs can answer yung pong mga tungkol po sa mga legalidad na yan kasi po ang question nyo po ay bakit kinancel kaagad, ano po ang mga pinagbatayan. Basta ito po ang mga pinagbatayan. Ito pong mga batas na kung saan hindi po maaaring ibigay ang isang lupa kung hindi po ito nasasakop nga po ng EO 75. Yun po ang as far as I know po. But I am taking note of everything that you are saying here and I will definitely escalate this, echo this to my superiors so that they can give you better answers regarding this situation or this discussion. Thank you so much. Thank you, ma'am. Ayan. Thank you. Okay. Siguro Marie, banggitin ko yung ilang comments na related dito earlier, no? Kasi parang kanina may nabasa ang comment sa ating Zoom na Sige. ayan, Maganda no? nga ikaw magbasa. No, Maganda mata mo. Yeah, no less thou than the President, Rodrigo Duterte, granted the award. And then siyempre, sabi doon sa comment, dadaan naman yan sa proseso and review. Kaya medyo nakakapagtaka na yung Presidente daw ay nagkamali. Tapos ito, very interesting, from Clarissa Magsarili. Ayok makonsider to kasi sabi, napakaganda nito. Medyo natawa ko ng konti pero make sense, no? Kung ang ancestral domain daw ay privately owned, bakit hindi na lang daw po yung private owner ang i-relocate? Why should a whole community be the one relocated? Ayun. Nagpapasa lang po ako, baka masabi ako. Palitan, di ba? Palitan. Baka daw yung private owner, pwede na lang i-relocate pag na daw yung mga kababayan nating IPs. Ayun po. Binasa ko lang po yun. Oo. Wow, galing nun Husay. Mayroon pa bang gustong magtanong from our Zoom? Nakatakas ang kamay dyan. May Bayani Movement. Bagani Movement. Bagani, sorry. Bagani. Go ahead. Go ahead, Bagani Movement. Ay, magandang hapon po sa lahat. Gusto ko lang ho i-reiterate kasi yung nakinig po ako dun sa ni Congressman. Ang background po kasi is ngayon nakikiagapay po ako dito sa Remontado Dumagat ng Cuyambay. Yan nga ang sinusubukan namin sila tulungan kasi sila mismo ang mag-develop ng sarili ng ancestral book. Kaya nakikita po namin lahat ng mga hindi na pag-uusapan ng sistema. Galing po akong risk management. To make a long story short, I came from the other side.
Galing ho ako sa security risk management. Nag-handle ho ako ng malalaking landed properties nila Yulo. Galing po ako sa III, Independent Insight Incorporated. Mga corporations po inaatad na. Ang hindi ho na pag-uusapan dito, actually tama ho sinabi ni ni lahat ho ng points ni Congressman. And I think yung dun sa social sciences, that's a big thing. It's a matter of worldview. Kasi ho, yung engine natin, the thing that is actually destroying everything, and that is why we have all this. Lumalabas nga, nakakatawa parang sinira natin yung way of life ng mga IP. Ngayon, nare-realize natin na nag-peak oil, global warming, ganon. Ngayon tayo naman ang nag-i-impose, ngayon na tayo naman ang nagsasabi manumbalik tayo sa ganon, tapos tayo pa green branding and everything. Kasi karamihan nun itong mga private, itong mga partnerships na to, in my anecdotal 6 years so ako nandun sa Tanay, siyempre without writing a paper, naka-immerse ako, tinitingnan ko yung anong talagang nangyayari, not on the paper itself. Ang culture ko kasi ng mga IP is kahit hindi sila nakasulat sa papel, normal, at least pagkaintindi ko, nag-immerse ako sa iba-ibang IP. Yun yung tinatawag nilang customary law or customary practice. Is word of honor. Kung ano na pag-usapan, lahat alam. There have been precedents nga in the Supreme Court wherein kahit hindi documented, they were able to interview yung mga elders. Tapos nanalo yung mga elders kasi nga, it is understood. So word of honor sila. Secondly tayong so-called educated, pag titingnan natin, tumatago tayo sa tinatawag natin na sophistry. And I do believe, yun ang maganda sa mga immersing with the IPs, na nahanap mo ulit yung humanity mo, integrity mo, at saka dignity mo. Kasi yung mga papeles, minsan gumagamit tayo mga papeles, mga sistema, what really happens is the IPs, knowing full well na bibigyan silang magagandang salita, sila anong palabra de honor yun ang susundan nila, yung pala meron nakatagong yung mga material lang that is why, sorry, I just want to say I was a bit frustrated listening to the DAR representative, and I cannot actually falter to go against your office. But since we're talking, parang ako ay nanumbalik, ang tawag ko nga sarili ko is I decolonized myself. Ang gusto ko lang sabihin sa mga government officers ganito. Nakikita nyo na nangyayari sa mundo ngayon. Diba? So, ang sinasabi ko, kahit nakatali yung kamay ninyo, ang sad situation po, minsan ang lowlanders, gumagamit ng legalism at saka mga papeles. Pero in reality, ang effect ko, katulad nun, the elephant in the room is this question. Paano umabot na yung mga ati na tira na lang sa 2.1 hectares na contested pa? Paano nangyari yun? Diba? Nabibigyan lang sila parang na 2.1 hectares. Now, matanda na ako, hindi na ako galit. Ang sinasabi ko lang, it is a reflection for us to try to see, because the system is really not working. Ayoko na umabot sa mahabang explanation, kaya gusto ko nga makisama sa Green Convergence kasi everything po is related. Pati po yung sinasabi natin na ito yung injustice dyan Kahit binigyan niyo yung IP ng ibang lupa, kung hindi naman yun yung lupang kinagisnan nila, hindi yun yung sagradong lugar nila, literally pinatay nyo na yung kultura nila at yung community nila. Dahil magigiho silang second class citizen kung saan nyo sila ililipat. Tapos pwede yun sila bigyan bagong lupa. Paano nyo papalitan po yung mga sagradong lugar nila? Parang normally parang hindi natin iisipin yan. Pero yun lang ang gusto ko sabihin. I think, second question this is already a question to everyone. Kasi we have to think out of the box. The second question is this. According to national security kasi, ang assets ng country is not only the physical assets, but everything that makes it unique. This includes the cultures.
Why do we go to other countries? Because of culture. Diba? It's not because of McDonald's. So ang point ko lang, I think we have to recognize as a Pilipino bayan po hindi yung mga opisinang dala natin, bilang bayan. Dapat to ma-recognize po natin na ang Boracay, harapin na po natin, Boracay, Tagaytay, at saka itong, anong tawag dito, unti-unting nangyari sa Siargao, is an indictment of us as a people, nakakahiya. Why? Because we have consigned the national patrimony, sacred sites, na makakapunta lang yung mayayaman, sinisira mo yung sacred site, plus yung ecology, sinasabi nga dyan, ecology which are the IPs, yung community nila. So, okay naman po yung we do our job, pero sana in this conversation, dito sa dialogue, sana we try to find a creative way to go past just our comfort zones at saka yung ano expected sa atin sa trabaho natin and find a solution to this. Sorry, nakikiano ako, pero ako talagang magre-remontado na eh. The system is really not working. I mean, sorry, even I hope I do not digress. Pero even yung pagbibigay ng agricultural land sa mga farmers na hindi naman nila lupa, hindi nila alam yun. Nakadikit din sa food sovereignty yun. And sorry, I would like to discuss the crisis that's going to happen in the near future. Now that the multipolar world is happening and there is a collapse in supply chain and everything, pero we are mismanaging the country very bad. Diba? And yung development, we have to redefine it. Kasi sinasabi natin sa kanila, hindi, bibigyan natin silang pera, bibigyan natin silang trabaho. Alam niyo po, marami akong kasama na nakikiagapay po sa mga remontado dumagat. Dahil ho na-realize nila, kaya kang buhay nitong mga taong to ito na wala natin Kaya yan lang ho ang gusto ko sabihin. Sorry, medyo emotional. Okay, I think oo nga eh. Okay frustrating lang. ho. Kasi talaga namang emotional subject matter ito. Oo. Salamat po Sensitive. sa pag-intindi ng pag-rant. Thank you, Sir Ruben. Very, very valid, no? Mari, kasi sabi ko nga dun sa na-realize ko, may nagsabi sa akin na teacher, no? Sa social studies din, sabi, ang katotohanan daw talaga naman, wala namang dapat mag-may-ari ng lupa kasi ang lupa ay nandito na bago pa man nagkaroon ng tao sa mundo. Kaya dapat igalang natin yung lupa at hindi natin mapag-awayan. Saka paano magiging iyo yung hindi mo yung that which will outlive you. Patay ka na ng ilang daang taon nandun pa siya. So Sorry paano to add. maging iyo yun? Sorry to add, ito is a question that I want to ask all the lowlanders. Kasi nung kausap ko dati di ba sumasama ako dati sa inyo eh. Tapos si brother nyo, mentor ko eh. Kausap ko si Father Pete Puntanilla. Ang tanong ko sa kanya, di ba yung tayo yung kinalimutan natin yung normative culture natin tsaka yung values natin. So essentially yung ginagawa natin, sabi kong gano'n, pumayag tayo sa definition nila of what progress and development is. Okay, bakit importante ito? Nung ni-research po namin sa Northwest Panay Peninsula Natural Park, yung pinaka nakikita ko na pinaka-successful na pag-protect ng natural environment. Napag-uusapan namin doon, saan ba nagsisimula yung break? So tinanong namin yung mga barangay captain. Kasi pressure daw sila doon sa first class to fifth class municipality system. Sabi ko, anong metrics nyo? Sabi niya, trabaho. Sabi ko, ba't ganun? Ako, taga-Pasig ako. Pag tinignan ko yung Human Needs Index, kung yun ang ginamit kong measurement, bagsak ang Pasig. Number one ng Panay. Sabi ko, may mga 75 years old kayong tao dito, nakakakit pa ng buko. Walang masyadong nagnanakaw sa inyo. Walang tamad, walang papayanihan kayo. Payak ang mamumuhay nyo. Bakit tayo nagde-define ng progress at saka development according sa values nila, ng culture nila?
Hindi ko na sinasama ng loob yun, hindi na ako sumisigaw. Sinasabi ko lang, siguro kung ma-redefine natin as a people, na ang worldview natin kahit lowlander, manumbalik tayo dun sa worldview ng mga IPs na kinalimutan natin, siguro pwede ho tayong Niisip ko nga, sabi ko, pwede ba nating gamitin ng participative democracy yan eh? Diba ho? Para, ibig sabihin, hindi lang problema ng taga-tribo. Kasi kung ano mangyari sa mga taga-tribo, tayo po ang affected eh. Anyway, sorry ho, ano lang, Yeah, I understand. I get you. sorry ho, I feel sorry you. for, today, preaching to the Pero wala choir. tayong masyadong Sorry. oras, no? Kaya kailangan bigyan natin ng panahon yung iba. May mga naka-raise ang hands si Nina Galang at saka si Teddy. Yeah. Nina muna. Okay, good afternoon. Napakarami nating natututuhan, ano? And Oo nga I eh. think we are really getting to appreciate through this session yung mga the feelings, the worldview of the IPs, which I wish we all had that worldview, but you know, Yeah. there's cultural evolution. The world has evolved, and it seems right now there seems to be a clash of worldviews, no? The Western or the modern, which many of us have adopted, and there's the more holistic and ecological worldview of the IPs. And I think this conversation is healthy and kailangan talaga pag-usapan because we cannot really just throw one out and throw or the other, no? So we have to look for how to resolve all these issues. And it seems na lahat nitong mga hotspots now involving IPs and environment, napaka-complex. And sometimes it's even a good versus another good. Like for example, you want wind energy, which is an answer to climate change, but you might be impacting on biodiversity, as in the case of Masungi. So what is your priority, no? So definitely, this has to be studied by experts and of course the community's opinions, and the IPs who live close to the land have very important inputs. And mukha din also that the government agencies themselves have to figure out how to reconcile the differences. So mukhang dito, yung DAR, okay, hindi sila ang agrarian reform beneficiaries, but all agricultural lands ba are under agricultural, have to be covered by DAR or DA? You know, meron bang difference between DAR as far as these claims are concerned? Good question. And yeah, okay. But zeroing in on the ATIs, gusto ko lang I'm just interested. Sabi nung the lady who was speaking, pag gabi daw umaalis sila doon sa 2 hectares and it's just guarded by the men. Saan sila pumupunta? Because the 2 hectares is theirs, are they supposed to settle there or just to till and to use for economic activities? Saan yung mga kababaihan pumupunta while ginagwardyahan ng kalalakihan yung 2 hectares? Pwede ko bang matanong yon? Yes, of course. Pwede ka magtanong kahit ano. To that lady who was Pero sino magsasagot mo? described nun? Yung una mong tanong ay sa DAR, no? About the DAR and DA. Well, yeah, that's one. That's And then one. specifically itong naman, yung case nung atis, kung saan pumupunta yung ladies. Yes. Kasi Yes. natatakot sila dun to stay dun sa loob. Okay. So, who will answer? The DAR can answer the first question. Tapos siguro yung next question, baka Pwede po Wala. ako mag-share, ma'am.
Si Si Liray Dennis po. saka si Ma'am Liray can answer. Apo. Okay, sige, go ahead. Mauna po ba si Ma'am Dar o ako po? Yung Ah. sa ate po, ma'am. Ah, Oho, kasi yung 2.1 hectares nila, nandun po yung 42 na bahay nila. Medyo maliit na po iyan Oo. kasi kinuhanan pa yan ng mga maraming lupa na salvage area, tapos dito sa dagat at ano. Kaya yung area po ngayon under CLOA, may bahay po dyan, 3 pamilya po yan kasi mula po sa 42 families, naging 50 plus na po sila, about 58 po yata. Nasagutin ko po kasi si sister nasa ano po, nasa Facebook, hindi po sila makasagot sa inyo. Ngayon, nung napilitan po silang palagyan, ma'am, ng kubo, yung 3 pamilya po na natanggal doon sa CLOA area, doon, isiniksik po nila ngayon iyon doon sa kanilang ibang area na bakante sa Kante area. So iba po kasi ito, ma'am, yung CLOA area, nakahiwalay po itong lupa doon sa kanilang Ati Village na 2.1 hectares sa Kante. Yung 2.1 hectares is the Ati Kanti. Village, Opo, yun po yung nakakanti, ma'am. Nagkadji. Pero meron silang ibang lugar na kung saan sila Opo. natitira also. Yun po yung CLOA area nila, ma'am. Nilagyan nila ng 3 bahay iyan kasi masikip na po sila sa Kante area. CLOA and Kadni. These are 2 Opo. different things. Yes po. Oo. Yung 2 hectares is the CLOA. 5 parcels po actually, ma'am, yung CLOA. 5 parcel po ng lupa iyan. So ito po ngayong naunang area ni Ventura ay mga 1,000 square meters po yan, mahigit, more or less. Doon po una ngayong napaalis yung mga ate. Okay. Doon sa Opo. ibang parcels na doon pa sila. Nandun pa po sila pero waiting rin po ito ng order galing sa DAR at may ilang case po na natalo na po yan din sa region. How big is the rest of the parcels? Yung 4 other parcels. Mga 3 hectares lang po yan, ma'am. Kaso ano yan, hindi po siya contiguous. Okay. And then yung Kadti naman, ilan yon? 2.1 hectares, ma'am, pero malaking bahagi po niyan ay lagoon, yung mangrove area. Tapos may bahagi po dyan na kinuha ng circumferential road. Kaya yung mga easement po ng kalsada na ilagay din po doon sa 2.1. Tapos yung 40 meters no dwelling zone rin po doon sa Kante area. Kaya masyadong manipis na po yung naiwan sa kanila doon sa 2.1 hectares. Yung Kadti 2.1, yung CLOA, Maraming parsela po yan, ma'am. Teka po. Yung CLOA po nila ay merong sorry hindi ko maintindihan kasi. Maybe the 5 others- po yung CLOA, may isang 1,000, 5 parsela po yung CLOA. Okay, in total, ilan sila? In total ay Around 3.3 hectares. 3 hectares. Alam mo, Yeah. Teddy's raising his hand. He has additional information. Baka makatulong siya sa Teddy. Para lang malinaw, no, yung Kante, that's 2.1 hectares, it was awarded in 2012. Yun yung sinasabi ng DNR na wala daw problema. Okay? Yung But Kadti, yun nga, yung Kante, because it's ancestral domain title. Pero kung tutusin, the entire island is their ancestral domain. Kaya nga mali yung concept na that's Kante because that's the village. Mga artists naman kasi they go around the island, they're fisher folk. But yun nga, dahil nagigipit na sila, then okay, the government says that we will relegate you to 2 hectares. Noong 2018, remembered yun yung pinasaran ng Pangulong Duterte yung Boracay. Pumunta siya doon, may nakita siyang mga supposedly abandoned lots. So in 2018, nag-declare, sabi ng DNR, di ba, public land siya, dineclare nila as alienable and disposable. And then DAR gave the clearance to the President of the Republic of the Philippines to award 5 agricultural lots to the Atis. Kasi sino nga ba ang mga magsasaka na tatanggap ng agrarian reform, kundi yung mga Atis, kasi sila yung mga magsasaka doon. So 5 agricultural lots yan, totaling 3 hectares. Iba-ibang mga lugar yan.
Okay? 2018, so DAR made the grievous mistake by giving the clearance. Sabi nila, ngayon daw is private lot, pero 2018, they allowed the president to award these lots. Ngayon, dinevelop yan ng mga artists, except for Lot 5. Yun kasi yung malapit mismo sa beach. At yung sinabi nung nila Maria kanina is, binakod siya ng mga security guards nung isang lot owner. Yung nag-claim ng lot number 5, no? Yung nag-develop ng resort, hindi natuloy, may mga abandoned buildings doon, pero may mga security guards sila. So, ang nangyari ngayon, I think yun yung question ni Sister LV, bakit, bagamat ang decision daw ng DAR Central Office ay hindi pa nakakarating sa mga artists na natalo sila dun sa kanilang appeal, and yet yung mga security guards dun sa lot 5, Alam na. which is beside the beach, binakura na nila yung lot 5, kaya hindi tuloy makapasok na yung mga artist doon, at meron na silang mga bahay na inilagay doon, no? In fact, ang nangyari is nakulong yung mga bata for a day, I think, or so, dahil hindi makapasok yung mga kababaihan doon sa kayong mga kalalakihan. Okay. Pero yun nga, that lot 5 is the lot in question na kung saan yung mga security guards, andun yung mga kalalakihan, andun yung mga kababaihan. Pero yung lots 1 to 3, dinevelop mismo ng mga artists yan. Meron na silang mga tanim doon. Meron silang dragon fruit, marami, gulay. That's why yung sinabi ng DAR na hindi daw siya agricultural land. Diba nakakataka? Kasi nagbebenta na lang sila ng mga prutas doon. So yun lang. Yun na yung gusto kong idagdag. Okay. All right. Okay. Thank you. All right. Alam nyo, actually, it's time for us to end the open forum. Questions pa ba? There was someone else. I think may tanong dito kay Teddy about ano yung pwedeng gawin eh. Ito, from Janela C ng PWU to Sir Teddy, ang mga IEO ay isa sa mga pinaka-vulnerable at apektado sa pagbabago ng klima. Paano po kaya natin sila bibigyan ng climate protection and climate justice? Bago tayo mag-close, I think this is a very important question as well. Yeah. Okay. Yeah, let's listen to the voices of indigenous peoples. No, that's my answer to you, Janela. In fact, dun sa climate conference, no, we have several indigenous peoples leaders. A lot of them from the Philippines were invited to speak. Kasi nga, yung nag-aalaga nung titiwan na nating kalikasan are also the most vulnerable when it comes to climate change impacts. No, kasi sila sa bundok eh. No? So kung may mga extreme weather patterns, mga grabing mga bagyo sa mga maliliit na isla, doon yung mga katutubo, they protect the biodiversity, and yet sila yung pinaka-most vulnerable. Just a last point, no, in terms of the climate change. Alam naman natin, Green Convergence has been talking about this, na the reason why we're experiencing climate change, because grabe yung ating global economy, di ba? It's so wasteful, it produces a lot of fossil fuels, ganyan. Then sabi ni Dr. Galang, but there has to be a balance, di ba? How do you balance the need for development, and at the same time, how do you reduce carbon emissions? How do you protect the environment? That's the big question for us. And the answer is in the life of indigenous peoples. Kasi sa kanila talaga, balanced lifestyle yan eh. Talagang we cut trees, we hunt animals, but at the same time, we make sure that it is sustainable. So maybe that's something that we can learn from indigenous peoples. Kaya nga sana, Janela, let's listen to them. Kasi baka sila yung maaari magpayo sa atin na, okay, masyado tayong wasteful, pero sana, no, pakinggan natin yung kalikasan, and let's make sure na sustainable ito, hindi lang para sa atin ngayon, pero sa mga sumusunod na henerasyon. Yun lang po, siguro. Thank you. Salamat, Teddy. Talagang we really have to stop thinking that we are superior when the other way around is the truth, no? Na we can't even protect our home that keeps us alive, So talagang we really have to learn to listen to our indigenous peoples.
Tama ka, Teddy. Salamat. So, patapos na tayo. We have to close, malapit na. But this has been really alam mo, ang dami kong natutunan, ang dami kong naramdaman sa puso ko dito sa session na to. Talagang pang Earth Day talaga siya. So David, ikaw na. So for everyone, we are also inviting you guys to visit Ako Ang Bukas website para po sama-sama tayong labanan din at magsama-sama to go towards net zero, no, sa carbon emission natin. Of course, to everyone who would like to be a member of Green Convergence, you can message us on Facebook, Green Convergence, and also visit the Green Convergence website. Yes. And let's introduce for our closing remarks for today's forum. We would like to, of course, una-una, sincere apologies sa mga hindi natin na nabasa yung questions kasi we have very limited time. And now we have to close. May we call on the President of Green Convergence, Ma'am Victoria Segon. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat kay Congressman Ted for organizing this very interesting Kamayan session. I'm sorry, we are working overtime. So, pasalamat talaga sa lahat. Ang dami nating natutunan, pero kulang pa rin yung time. Thank you everyone, and I hope that this will open our eyes to the plight of our indigenous brothers and sisters. Magtulungan tayo dito. Kailangan natin to sapagkat kagaya ng sinabi natin kanina, ang kalikasan ay buhay at ang mga katutubo ang may hawak ng kalikasan. Maraming salamat po. Good